Yun. Amen. Yun yung unawa na dumating sa atin sa banal na kasulatan dahil nanatili tayo sa harap ng ating Panginoon. Kaya yung kaluwalhatian na ito na nanatili sa atin, na lumalago, ito rin naman ay biyaya ng Diyos. Kaya sa ating pananatili, tayo ay pinapaguran ng Panginoon. Amen? Bihira lang ang binibigyan ng Diyos ng pabor na kagaya nito. Unawaan mo lahat ng kalooban ng Panginoon at ito ay binibigay niya sa bawat isa sa atin. Ephesians chapter 1 verse 3. Ephesians 1:3, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapala ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Amen. Siyang nagpala sa atin ng alin ng mga pagpapalang ukol sa Espiritu. Amen. Ukol sa Espiritu. At ito ang mahalaga sa atin na matanggap natin ang mga pagpapalang ukol sa Espiritu. Paano natin maunawaan ang pagpapalang ukol sa Espiritu? Kung active sa iyo ang Espiritu. Ulitin ko, ang kaluluwa at ang Espiritu ay magkaiba, but still they are connected. Yung kaluluwa mo ay ikaw. Ikaw na parang memory, nadadagdagan ng halaman, nadadagdagan ng memorya ng mga experience na yan. But the Spirit ay siya yung nakakaunawa ng mga bagay patungkol sa Espiritu. Amen? Kaya nasabi ng Biblia, kung kayo ay wala sa Espiritu, kayo ay patay. Bakit? Kahit na active ka in flesh, kahit active yung kaluluwa mo, pero kung yung Espiritu mo ay hindi active, patay ka sa harap ng Panginoon. Bakit? Hindi mo hinahanap ang salita ng Diyos, wala kang pakialam sa mga spiritual na bagay. Wala kang sa harap ng Panginoon. That's the Spirit. Kaya kung gusto mo magsamba ngayong linggo, yan ang Espiritu na umuudyok sa iyo. Gusto mo magbuklat ng Biblia, active yung Espiritu mo na nasa sa iyo. Amen. Naunawaan mo ang binabasa mo patungkol sa banal na kasulatan, active yung Espiritu mo na nasa sa iyo. And by that means, buhay ka sa harap ng Diyos. Amen? Kaya panatilihin natin buhay yung Espiritu na yan na nasa sa atin. At siya ang magkakaroon ng kaugnayan sa Espiritu ng Diyos at ang Espiritu natin na tayo ay mga anak ng Diyos. Romans 8:16 and 14. Pagbasa natin yan. Ang Espiritu natin at ang Espiritu ng Diyos ang nagpapahayag na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Panatilihin natin buhay yung Espiritu na yan. Yung Espiritu na yan, panatilihin natin buhay. Let's keep it going. Let's keep it moving. Amen? Na nagnanasa patungkol sa mga pagpapalang ukol sa Espiritu. Amen? Upang maunawaan natin, makilala natin ang bawat handang ibigay o ipagpala ng Diyos sa atin na galing sa sangkalangitan. Amen. At of course, yung mga pagpapalang galing sa sangkalangitan ay spiritual thing din naman. So, paano mo matatanggap ang mga pagpapalang ukol sa sangkalangitan? Through understanding. Maunawaan mo. Spiritual, siyempre, hindi mo mahawakan. Spiritual na eh. Amen? Paano mo matatanggap? Mauunawaan mo. Makikilala mo, makikita mo. Pwede bang makita? Hindi, understanding. Paano mo na yan? Kaya lagi tayong, sana laging bukas yung Espiritu na nasa sa atin, na handang tumanggap ng mga pagpapalang ukol sa Espiritu. That anytime naman, pagpapalain tayo ng Diyos ng mga pagpapalang espiritual. Amen? Ulitin ko, purihin naman ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin ng bawat
pagpapalang ukol sa Espiritu. Asang kalangitan kay Kristo. Amen? Handa tayo laging magbukas ng ating kaisipan, ng ating kalooban, ng ating Espiritu, na tanggapin ang bawat pagpapalang ukol sa Espiritu. At yan ang pagpapahayag ng Diyos sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga sa inyo noon, makita mo lang ang paligid mo, pagbukas ang Espiritu mo, may pagpapala ng ukol sa Espiritu. Amen? May mga bagay na nangyari sa paligid mo, maging handa ka rin. Mapagmatsyag, mapagmasid, darating sa iyo ang biyayang ukol sa Espiritu. Maunawaan mo, anong kalooban ng Diyos, anong mensahe ng Diyos, ano ang pagpapalang ito na ukol para sa atin na galing sa Espiritu ng Panginoon. Amen. Ito nga ang biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Napakarami. Amen. 2 Peter chapter 1 verse 2 hanggang 4. Biyaya at kapayapaan ang sa inyo'y dumami sa pagkakilala sa Diyos at kay Jesus na Panginoon natin. Amen. Hello. Sa pagkakilala sa ating Panginoong Kristo at sa pagkakilala natin sa Diyos. Sabi niya doon, kapayapaan at biyaya. Biyaya at kapayapaan. Dadami. Amen. Yun lang. Buksan mo lang yung kaisipan. Buksan mo lang yung unawa mo. Buksan mo lang yung spirito mo. Tatanggap yan ng maraming biyaya. Magkakilala pa lang yun sa ating Panginoong Jesus at sa ating Panginoong Diyos. 3. Yamang ipinagloob sa atin ng kanyang banal na kapangyarihan ng lahat ng mga bagay na nauukol sa kabuhayan at sa kabanalan. Amen. Mga kabanalan at sa kabuhayan. Sa pamagitan ng pagkakilala sa Kanya na tumawag sa atin sa pamagitan ng Kanyang sariling kaluwalhatian at kagalingan. Verse 4. Na dahil dito ay pinagkaloob niya sa atin ang Kanyang mahalaga. Kita nyo? At napakadakilang pangako upang sa pamagitan ng mga ito ay makabahagi kayo sa kabanalan mula sa Diyos, yamang nakatanan sa kabulukang nasa sanglibutan dahil sa masamang pitan. Amen? Kung active ang ating spirito, ano ang mahalagang bagay at napakadakilang pangako ng Diyos sa atin? Yung Espiritu rin ang magsasaysay sa iyo. Ano yun? Amen? Yung Espiritu ang magsasaysay sa iyo. Ano yun? Pero sa atin, na mga marunong na sa salita ng Panginoon, alam mo na, sa isip mo lang mo yung kukunin, may sagot ka na. May sagot ka na. Pero yung Espiritu na nasa sa atin, yun ang mag-uudyok at mag-confirm. Amen? Na yun nga ang dakilang pangako ng Diyos. At mayroong mga nagsasalita na mayroong parang with confidence. Yung iba nagsasalita na walang confirmation dahil galing lang sa isip. Salita lang nila from the mind. Pero yung mayroong confirmation at mayroong confidence, kung may udyok din yun ng Espiritu. Amen? May udyok ng Espiritu. Kaya ang mga bagay na ito ay nagpapahayag sa atin upang tayo ay makatamo ng biyaya sa Panginoon. Ngayon, pag-aralan mo yan. Ano ba ang mahalaga at dakilang pangako ng Diyos? Amen? Nasa sa atin yun. Malalaman na natin ang mga bagay na yun. Amen? Buksan lang natin ang ating spirito. Makikita mo ang mga bagay na yun. Praise the Lord. Hebrews chapter 6 verse 11.
namin ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayon ding sikap sa ikalulubos ng pag-asa hanggang sa katapusan. Amen. Kaya pagsikapan natin lagi na maabot, matanggap yung pagpapalang ukol sa Espiritu. Amen. Kasi pag mawala iyan, pag mawala yung pagpapalang ukol sa Espiritu, mawawalan ka ng gana. Amen. Mawawalan ka ng gana. Buksan natin lagi yung Espiritu ang sumasa atin. At maunawaan natin kung ano ang biyaya nito ng Panginoon. 2 Timothy chapter 2:15. Ayan natin. Kaya, study to show thyself approved. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos. Sabi ng Biblia dyan sa English, study. Mag-aaral tayo, English na lang. Yeah. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study. Pagsikapan natin. Amen. Kaya sabi na, pagsikapan ninyong gawin ang mga bagay na ito na lumago ang pag-asa natin hanggang sa katapusan. Amen. Doon sa Hebrew chapter 6. Pero ito naman, ang sabi niya, pagsikapan mong humarap sa Diyos. Amen. Study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Alam natin kung saan natin ilalagay. Alam natin kung saan natin ipapahayag. Amen. At madarating ang pagkaunawa sa mga bagay na yan. Kung bukas yung Espiritu na nasa sa atin. Yung ating naunawaan, yung ating nakikilala, yung dumarating sa atin na nakapahayagan, yun ang mga pagpapalang ukol sa Espiritu. Amen. May mga talata minsan sa Biblia na confusing, ano? Pero pag dumating sa iyo ang pagpapahayag ng Espiritu, biyaya at pagpapala ang maunawaan mo. Napakarami. Kayo rin, ano? Doon sa mga pagpapahayag na ginagawa ko sa inyo, kung mayroon kayong mga nakareserbang talata sa isip ninyo, pwede kayong gumawa ng topic. Yung unawang dumating sa inyo, sa verse ay binigay ko, hugutin ninyo yung ibang verse, ilugtong nyo doon, makakagawa kayo ng natawag na homiletics. Kayo na mismo, pwede ng mangaral. Pangaralan mo, ipangaral mo sa iyong sarili yung topic na nabuo mo. Sa iyong sarili mo na. Amen. At pag naging effective sa sarili mo yung aral na yun, i-share mo sa iba. Amen. I-share natin sa iba. Kaya po rin ang Panginoon. Ang daming mga talata. Philippians 4:8, whatsoever things are good, whatsoever things are isipin natin ang mga bagay na ito. Ayan na lang, 4:8 ka, balikan natin. Napagandang talata. Philippians 4:8. Finally, brethren, whatsoever things are true, ano man ang katotohanan, whatsoever things are honest, ano man ang honest. Ano yan? Tagalog, sige, Tagalog. Kagalang-galang. Anong bagay na katotohanan? Anong bagay na kagalang-galang? Anong bagay na matuwid? Anong bagay na malinis? Anong bagay na kaibig-ibig? Anong bagay na mabuting ulat? Kung mayroon mga kagalingan at kung mayroon mga kapurihan, isipin ninyo ang mga bagay na ito. Amen? Think all of these things pagdating sa pagpapalang spiritual. Amen. Ito ba ay ayon sa katotohanan? Ito ba ay kagalang-galang? Ito ba ay matuwid? Ito ba ay malinis? Ito ba ay kaibig-ibig para sa lahat? Ito ang pagpapalang spiritual. Amen. Handa natin tanggapin natin. Ito ang ipagpapala at ibibigay sa atin ng Diyos. Amen. Para sa bawat isa. 4:15 ng 2 Corinthians.
Pagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen? Yung biyayang ito na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang nagpapasagana ng pasasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Sabi ko sa inyo, no? Bawat talatang ipinapahayag ko sa inyo ay pwede niyong sundan ang talata at ipangaral ninyo sa inyong mga sarili. Amen. Ako din minsan, ako din mga kapatid, si Dar, nakikinig ako doon, nagtitiktok pa nga ako. Kung may magandang verse akong marinig, isinasabay ko yung mga alam kong mga verse na pwedeng iugnay. Amen? At siya kong tinuturo sa inyo. Amen. Nakapulot ako doon. And then, gumagawa ako ng topic. At siyang nahayag sa inyo. Purihin ang Panginoon sa lahat ng mga bagay nito. Amen. Sa kadakilaan ng Diyos, tayo ay pinagyayaman ng Panginoon ayon sa kanyang mga salita, sa katwiran, sa kagalingan. Amen. At sa kabutihan ng Diyos. So, 15 hanggang ng Diyos. James chapter 1 verse 4. At inyong pabayaan ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Amen. Sakdal na gawa upang kayo maging ganap at sakdal sa harap ng ating Panginoon. Okay? Kaya pagdating sa ating paglilingkod sa Diyos, sa Kanya natin iukol ang lahat ng mga bagay. Amen. At meron akong gustong pag-aralan natin. 25, 26. Masaka na lang yan. Masa-assignment nyo yun. 25, 26 ng Matthew. Basahin na natin. Nagkatwat, sumagot ang kanyang Panginoon at sinabi sa kanya, ikaw na aliping masama at tamad, nalalaman mong ako'y gumagapas sa hindi ko hinasikan at nag-aani doon sa hindi ko sinabutan. Sino nagsalita niyan? Ang Panginoon, di ba? Yung Panginoon dumating. Tapos sabi nung pinagkatiwalaan niya, ang sama mo. Ang sama mo. Nag-aani ka sa hindi mo hinasikan. Masama ba? Parang ganun ang dating eh. Hindi siya ang naghasik, pero siya ang manggagapas. Parang hindi siya ang nagsaing, pero siya ang kakain. Parang gano'n, di ba? May magandang biyaya dyan pag maunawaan natin. Maunawaan nyo? Okay, siguro sa mga darating na pagkakataon. Pero dito muna tayo. Okay. Sa mga unawang binibigay sa atin. Verse 1. Matthew 25, verse 1. Okay. At ang 5 sa kanila, mangmang at ang verse 2 na. Alam mo natin yan. Kasintahan ng lalaki sa lugungin. 5 sa kanila yung mangmang at ang 5 yung matalino. Verse 3. Pagkat nagdalhin ng mangmang kanilang mga ilawan ay hindi sila nangagdala ng langis. Ha? Hindi nangagdala? O kinulang? Hindi sila nangagdala ng langis. So, reserva siguro, no? Reserva. Kung ano lang yun nandun sa tamparan nila, yun lang yun. Hindi sila nangagdala, walang reserva. Verse 4. Tadapot ang matatalino ay nagdala ng langis sa kanilang sisigtan, nakasama ng kanilang mga inunan. May reserva. Verse 5. Samantalang nagtagal nga ang kasintahang lalaki, nagtagal pa. Matagal pa ba ang Panginoon? Maganda na, pero matagal pa. Ito kaya yun? Sige. Ay, nangagantok silang lahat at nakatulog.
Kailangan talaga maraming dala o maraming reserva, maraming impact. Verse 6. Kadapat, pagkahating gabi ay may sumigaw. Narito ang kasintang lalaki, magsilabas kayo upang salubungin siya. Okay, ang kapahayagan sa pag-aaral natin ngayon ay ayon ito sa paghahanda. Noon, sabi natin, Espiritu. Kasi nga, hindi pa nahayag sa atin yung paghahanda. Amen. Espiritu. Which is, ang sinasabi natin kasi, yun ang hinahanap sa atin ng Panginoon. Amen. Pero, dito mga kapatid, kung pag-aaralan natin, iniugnay ito sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo sa huling araw. Amen. Sa huling araw. At ano ang kanilang dinala? Ilawan. Ang langis sa mga panahon nila ay isang necessities, pangangailangan. Amen. Pangangailangan ng langis. Ano bang langis yun? Panglampara lang ba o pang ano? Basta iugnay na lang natin ang lahat ng ito ay ayon sa mga pangangailangan nila habang sila ay naghihintay sa kasintahang lalaki. Hindi silang ikakasala. Sila bang ikakasal? Yung 1, tingnan nga natin yung verse 1. At pagkagayon ay nanatulog na ng langit sa 10 dalaga, nakinuha ang kanilang mga ilawan at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalaki. Sila sa salubong. Amen. Pero hindi sila yung ikakasal. Ano? Ano? Sila ba ikakasal o invited lang? Kasi ang Panginoon ikakasal sa iglesia, sa church. Amen? Sa church. Upang salubungin ang kasintahang lalaki. Silang 10 kasintahan itong lalaki. Ano na lang, para hindi tayo magkaroon ng confusion, yung kasintahang lalaki, yung ikakasal, yung nobyo, sasalubungin nila. Siguro kasama sila para kasama silang mag-witness doon sa ikakasal. Amen? Doon sa ikakasal. Okay, verse 6. Kasi 10 sila eh. Dalabat pagkahating gabi ay sumigaw, narito ang kasintahang lalaki. Dapat sana, narito ang inyong mababang asawa. Narito ang kasintahang lalaki. Magsilabas kayo upang salubungin siya. Verse 7. Na magkagayon ang sipagbangong lahat ang mga dalagang yon at pinag-igi ang kanilang mga ilawan. Okay, inuugnay natin ito ngayon sa paghahanda. Amen. Yung ilawan ay simbolo ng mga paghahanda na ginagawa natin. Amen. Na kung kukulangin ka, kakapusin ka, kulang talaga. At marami, inaamin naman ng lahat, hindi sapat. Kahit yung mga may biscuit na at mayroon ng mga handa, inaamin din nila, hindi sapat. Meron na yun pero hindi sapat. Okay. Pero sa atin, na kulang, ay talagang hindi sapat. Amen. Pero umaasa tayo doon sa nakasulat sa banal na kasulatan na tinulungan ng lupa ang babae. Amen. Doon tayo umaasa sa lupa na tutulong sa babae. Amen. Sa iglesia. May usapan nga doon. Sige, tuloy natin. Magkagayon sa mo lahat, ang dalagang yaon ay pinag-iiyan na nilang mga ilawan. Verse 8.
Sinabi ng mga mangmang sa matalino, bigyan ninyo kami ng inyong langis sapagkat nangamamatay ang aming mga ilawan. Nangangamatay ang aming mga ilawan. Verse 9, pinakapos, dapat nagsisagot ang matatalino na nagsasabi, baka sakaling hindi magkasya sa amin at sa inyo, magsibaron muna kayo. Sana nagbibili at magsibili kayo ng ganang inyo. Amen. Oh. Kung ito ay spirito, parang langis yung paliwanag natin ng spirito. Hindi naman nabibili ang spirito, pero inutusan sila magsibili. Amen. So mayroon ng ibang kapahayagan patungkol sa mga bagay na ito. Yung langis na espiritu na dumadaloy sa atin, ay hindi ito nabibili. Pero ang sabi ng mga matatagin sa atin, magsibili muna kayo, baka kulangin sa atin lahat. So, yun ang papahayag na talagang hindi ito langis na ayon sa espiritu, kundi yung mga necessities sa kailangan natin habang naghihintay tayo sa Panginoon. Amen? Kasi nga, hindi, tumagal nga yung paghihintay nila eh. Hindi doon sa panahon na kanilang inaasahan. Tumagal. Nangaantok na sila, nakatulog. Verse 10, at samantalang sila nagsiparoon sa pagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki at ang mga nahahanda ay nagsipasok na kasama niya sa piging, kasama niya sa piging ng kasalan at inilapat ang pintuan. Hindi sila yung ikinasal, kasama niya sa piging. Hindi siya yung ikinasal. Invited. Amen. Okay, sa paghanda. Ano ang payo? Sino yung tinulang? Yung 5 mangmang. Yung 5 matatalino ay malakas pa yung kanilang dingas. Marami pa silang handa. Kasya pa para sa kanila. Ibig sabihin, nung sinabing narito na ang kasintahang lalaki, ay hindi pa rin ganun kabilis na nangyari agad na nandiyan na siya. Kasi nag-usapan pa sila at pinayuhan pa nga, bumili muna kayo doon. Amen. Siguro pwede pang may pagkakataon. May pagkakataon. Yun nga lang, pag-ingatan natin ang mga bagay na ito. Pagdating sa paghahanda, sabi nung ibang mga nandun, kasi yung mga matatalino, nagpayo sila na lumabas muna kayo at bumili. Yung mga matatalino. Amen. Pero ano nangyari? Yung lumabas at bumili, napagsaran. Amen. Napagsaran. Kaya sa panahon natin, kung ako magpapayo, hindi ko na ipapayo kung lumabas kayo at bumili. Kasi baka mapagaya kayo doon sa napagsaran. Di ba? Kaya sabi ng iba doon, makikitabi na lang kami doon sa mayroong ilawan. Para madami kami doon sa liwanag na nasa sa kanya. Ano lang, parang biruan lang, pero may ibig sabihin. Kung sakaling sa tingin mo kapos ka, wala kang lupa, dito kami na doon sa may mga lupa, makitanim ka na lang. Pwede, di ba? Biruan lang, pero may halong katotohanan. Makitabi ka na lang sa kanila, makitanim ka, makiano ka, kung sakaling mamuna, hindi mo na kailangan umalis. Kasi ang danger nga sa lumabas at bumili, napagsaran siya. Hindi sila nakahabol.
Amen. Yun ang danger doon. Kaya sa akin, hindi ako magpapayo na lumabas at bumili muna. Kung anong nandyan, mag-asya ka na lang at sikapan mo na lang. At least may maraming lupa na pwedeng tumulong sa atin. Amen. Sa paghihintay na ito at sa paghanda ay pagsikapan natin, na tayo ay huwag masumpungan ng Diyos na wala sa pananampalataya. Kundi bagkus, ganapin natin ang mga bagay na ayon sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. Kaya magsipag-awal at magsipag-bili. Hindi natin alam kung kailan talagang panahon, Kaya lang, yan nga mayroong mga consequences, mayroong mga pangyayari na sa Biblia na nakikita natin kung anong katunayan ng mga bagay na magaganap. Amen. Kaya naging halimbawa na ang mangmang at ang matalino. Pero, okay, 65 verse 4 ng Psalms. Ito yung hinahanap ko naman. 65 verse 4 ng Psalms. Mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mga sisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Puri ng Panginoon sa mga bagay natin. Kaya nasahin natin lagi, amen, na tayo ay makapanahan lagi sa looban ng bahay ng Panginoon. Hanggang 65 verse 4. Yung may kulit ito sa talata. Dami ko pwede pag-unayan ng talata nito sa mga pagtuturo. Kaya huwag tayong hiwalay sa kalooban ng Diyos. Huwag tayong magpasakop sa hindi katotohanan. Hindi bagos, kung saan natin lagi yung spirito natin at alamin natin kung ano ang kalooban ng Diyos. Puno naman tayo ng pagpapalang spiritual. Ito ay galing sa Panginoon. Buksan lang natin ang ating kaisipan. Puno naman tayo ng biyaya mula sa salita ng Panginoon. Pinupuno tayo lagi ng Diyos. At sa kaluwalhatian ng mga salitang ito, tayo ay pinagpapahayagan ng mga dakilang bagay. At kung maganap natin mga bagay na ito, tayo ay pagtatagumpayan ng Diyos sa lahat ng mga pagpapagal na ating ginagawa. Nakikita ng Panginoon ang mga pagpapagal ng bawat isa sa atin. Mga simpleng pagluluto, pagtutugtog, pagtutawid, pakikinig. Ito ay may halaga sa Panginoon. Alam niya. Kaya kung tayo ay nanatili sa kanyang harapan ngayon, nanatili sa kanyang kaluwalhatian, ay hindi tayo babaliwalay ng Diyos. Ang pagpapahalaga ng Panginoon ay nasa sa atin. Kung mahalaga tayo sa Panginoon, ano ang sasabihin mo sa iyong sarili? Mahalaga ka sa Panginoon? Ano ang sasabihin mo sa iyong sarili? Huwag kang kita nyo, buksan ninyo yung unawa ninyo. Kung mahalaga ka sa Panginoon, sabihin mo sa iyong sarili, huwag yung nakasulat sa banal na kasulatan, huwag kang mabahala kung ano ang iyong kakanin, kung ano ang iyong isusuot. Bakit? Di ba mas mahalaga tayo kaysa ron sa mga ibon sa iyong papawid? Di ba?
Mahalaga tayo sa Diyos. Mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon na ito. Hindi nagasik, hindi nagsasaka, pero kumakain. Kaya sa panahon na tayo ay kukupkupin ng Diyos, pwede mangyari. Amen? Magsipag lang tayo. Aalagaan tayo ng Panginoon. Mahalaga tayo sa Kanya. Anong susuotin mo? Huwag ka rin mabahala. Amen? Basta may dala kang karayong at sinulid. Kahit putas-putas siya. Pwede pa, tagpi-tagpi na lang. Hindi. May pagliligtas at may pagkukupo ng Diyos. Ito ang pangako niya. Kaya kung mas mahalaga tayo kaysa sa mga ibon na ito, mas mahalaga tayo kaysa sa mga liryo na ito, walang sino man na magiging laban sa atin. Tayo ay pagkakadumpay ng Diyos. Tayo ay liligtas ng Diyos. Amen. Tayo may magsitay mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Mabuti natin salamat sa Panginoon. Ang banal po rin po Diyos. Haling ito, salamat po sa pagbabalat niyo. Salamat sa iyong magandang po. Salamat po Diyos sa lahat ng bagay nito na pinagpapala mo kami sa pamagitan ng iyong mga salita. Pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Salamat po sa iyo, Diyos, na pinupuro mo kami ng pag-asa sa pamagitan ng iyong mga salita. Kaluwalhatian at dala, O Diyos, ng iyong kadakilaan na sa amin ay natatamasa namin habang ang aming paglilingkod, habang kami ay nananatili sa iyong harapan. Ang kaluwalhatian ito ay nananagana at siya namin naunawaan. Mayroong Sus, sa mga pagpapalang spiritual na pinibigay mo sa amin, nawa ay maging handa kaming palagi natanggapin ito at naunawaan namin sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng panahon, sapagkat ikaw, O Diyos, ang nagpapala sa amin. Ang kadakilaan mo, Panginoong Jesus, ay aming niluluwalhan. Mga bagay na pinangyayari mo sa amin ay sa iyo namin tinatanggap. Alam namin, Panginoon, sapagkat sa aming kalooban kami ay panatag at kami ay payapa. At ang mga pagpapalang ito ay aming naunawaan. Sapagkat hindi namin ito mahawakan. Ngunit binibigay mo sa amin ng may kalayaan ayon sa kaunawaan, ayon sa kalinagan ng iyong pagpapahayag. Napakadakila mo, ikaw ang nagbibigay ng mga pagpapalang ito at ikaw rin ang nagbibigay sa amin ng instruction upang aming matanggap. Salamat sa iyong kapahayagan na ito sa ikaw aming nalungan. Ikaw sa amin ay tagapagligtas. Ay pinagkakatiwala namin loob sa iyo ang lahat. Pinapaunawa namin sa iyo ang mga bagay na aming kaganapan at salita mo. Paunawaan namin mga bagay na ito
Salamat po sa katuwiran ng iyong mga salita na ipinangangaral mo sa amin upang kami yung Diyos ay magkaroon ng katibayan sa aming mga sarili na kung paano mo kami inibig ng di kawasang pag-ibig, kung paano mo kami nililinga po Diyos na sa araw-araw ay aming nararamdaman ang pag-iingat mo sa amin. Ito ang Espiritu na nasa sa amin, O Diyos, ang nagpapahayag with confirmation, O Lord. Ikaw ang aming Diyos at kami, Panginoon, ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod. Salamat po at pinaunawa mo sa pagpapahalagang ito. Ipapalitan namin ng mahalagang pagpupuri ng mataas sa pagdakila, pagluwalas. Hindi man sapat, ngunit gagawin namin, Panginoon, ang the best na aming magagawa sa pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa iyo. Panginoon, patuloy mo kami kasangkapan upang may bigay namin ang lahat ng bagay na ito. Maganap namin, O Diyos, ang iyong mga pagpapahayag sa bawat isa. Panginoon, pakita mo namang lagi na ang aming spirito ay laging bukas para sa pagpapalang spiritual na nagmumula sa iyo. At sisikapin din namin, O Diyos, upang maging handa kami sa bawat oras na tanguhin ang mga pagpapalang ito sa kaunawaan, sa isipan, sa damdamin at sa aming kalooban. Punuin mo kami namin, Panginoon, ng mga pagpapalang bukol sa Espiritu. At pag-iingat ay dumating nawa sa bawat isa. O Diyos, ang bawat kaluluwang narito ay iyong pagpapala, mabuting talusugan, ang iyong kagalingan, pagpapagaling, at ang pag-iingat mo ay sumama mo. At ang mga hamon ng buhay na aming sasalubungin sa lingkong mananalating. Hiling namin ang pagpapatubay mo ay sumamin at ang tagumpay ay aming makamit dahil ang salita mo ay nasa aming mga puso. Piliin ka, O Diyos, niluluwalhati ka namin, dakila ka. Sa pangalan mo, Jesus. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Pagsilangad at magbigay lubod sa Diyos na gaya ng inyong paglakad
upang kayo magsipangagana ng higit. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo ng pag-ibig ng Diyos at ang naibigay ng Espiritu Santo sa atin ng lahat na may pagkilala sa Kanyang kadakilaan at pagtanggap ng mga pagpapalang ukol sa Espiritu na siya nagpapala sa bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus.